Kinumpirma ni House Ethics Committee Chairperson at 4-piece Party List Representative J.C. Abalos na dumalo si Quezon City 4th District Representative Jesus Bong Suntay sa pagdinig ng komite na isinagawa matapos irekomenda ng plenaryo ng Kamara na suriin ng Ethics Panel. Sinabi ni Abalos na formal na inutusan si Suntay na humarap sa pagdinig at ang mga pahayag na ibinigay niya sa pagpupulong ay naitala na at isasama sa pagbuo ng ulat ng komite. Hindi naman nagbigay ng detalye ang mambabatas dahil sa confidentiality ng mga pagdinig ng ethics panel habang hindi pa nalulutas ang reklamo. Ipinaliwanag ni Abalos na ang magiging pasya ng komite ay ibabatay sa mga ebidensya at sa mga panuntunan ng Kamara. Alinsunod sa proseso ng ethics panel, binigyan si Suntay ng 10 araw upang maghain ng formal na sagot sa ethics complaint na isinampa laban sa kanya. Ang reklamo ay nag-ugat sa kanyang pahayag sa isang pagdinig ng House Justice Committee kaugnay ng mga impeachment complaint laban kay Vice President Sara Z. Duterte. Sa nasabing pagdinig, nabanggit ni Suntay na nang makita niya ang kagandahan ni Ann Curtis at nakaramdam siya ng init at may mga naisip na bagay na nagdulot ng pagbatikos mula sa mga women's groups. Dahil dito, naghain din ng ethics complaint ang mga grupo ng kababaihan laban sa mambabatas. Kumakaharap din si Suntay sa hiwalay na administrative complaint sa Office of the Ombudsman dahil sa nasabing mga pahayag. Humingi na ng paumanhin ang mambabatas, ngunit iginit niya na ang kanyang mga salita ay hindi bunga ng masamang intensyon. Samantala, hindi tinanggap ng aktres na si Ann Curtis ang tinawag niyang non-apology ni Suntay at sinabi na pinag-iisipan niya ang pagsasampa ng legal na hakbang. Mula sa Kamara de Representantes, Terence Mordeno Grana nagbabalita para sa Armed Forces Radio, Boses ng Kawal Pilipino.